Sikat na sikat yan na kainan. Gcash Visa Card. Sapa Night Market. Hotpot yan guys, no? Kasi may mga mani. Ayan, tikman niya natin. Yan, puro kainan, no? Kaliwat kanan, kainan. Liwanag ko naman. Mumu yarn. Lalaro sila ng ang problema. Papa Jack. Perfect. Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon is lumabas tayo ulit ngayong gabi and pupunta naman tayo ngayon guys dito sa night market. And actually guys, hindi ko pa siya alam kung paano puntahan, but i-explore na lang natin kung paano pumunta doon. And currently naglalakad ako guys from Lado Homestay going to Sapa Center kasi malapit lang naman. Kaso ang problema guys, may mga uphill. So hingal na naman ng koya mo. Siguro doon na rin tayo kakain sa night market. And titignan natin kung ano yung mga pwede nating mabili doon sa night market. Yung kuya ko din kasi nagpapabili ng beans na kape. So tatry din natin doon maghanap kung meron ba doong beans na hinahanap niya. So tara guys, samahan nyo ako puntahan at explore natin ang Sapa Night Market. Let's go! Okay guys, ayon kay Maring Google, dito daw tayo sa left side. Dito. So guys, tawid na tayo. Hop. Ay, nakalimutan ko guys. Kailangan pala natin mag-withdraw. Kasi konti na lang yung cash natin. Nakalimutan ko, yung Agribank nandun banda sa may Sapa Station eh. Guys, etong Legeco Cafe, sikat na sikat yan na kainan. Siguro guys, itatry natin dyan kumain just to experience kung ano yung meron dyan. Sa mga susunod na araw siguro. Andito na tayo ngayon sa Sapa Lake. So in-explain sa akin to kanina ni Kuya Kao. Ito pala guys is Sapa Lake. Ayan. Yang ano na yan, katabigan na yan, Sapa Lake. Sabi kay Maring Google, diretso lang daw dito. Ang ganda oh. Alam mo, minsan napapaisip ako, bakit yung ibang bansa kaya? Like, aminin man natin o hindi, mas maunlad tayo sa kanila, diba? Pero ba't ganon? Mas buhay, mas maganda, mas safe, mas malinis. Alam mo yung mapapaisip ka na lang, hindi naman sa hindi mo gusto yung bansa natin. It's just that na kapag lumalabas ka ng bansa, hindi mo maiiwasan i-compare yung sarili mong bansa sa iba. Nakakalungkot lang na yung bansa natin na alam mong mas maganda dito kung tutuusin, pero ang nangyayari guys, hindi. Grabe no? Kasi imagine nyo, di ba? Kaya every country guys na pinupuntahan ko, sorry alam ko mahal natin ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, pero every bansa na pinupuntahan ko, hindi ko maiwasang i-compare sa kanila sa napakaraming aspeto. Kasi alam nating mas maunlad tayo sa kanila eh. Pero ayun, wala eh. Ayun guys, nandito na tayo ngayon sa ATM ng Agribank. Ito siya. So ngayon is gagamitin natin ang Gcash Visa Card. Gcash, baka naman. So first things first, ilalagay nyo ang Gcash Visa Card. And then, tingin lang kayo dito. Ano yan? English. Press enter your PIN. Okay guys, enter ko lang muna ha. Okay. Piliin nyo lang yung cash withdrawal. Of course, savings account palagi. Please enter amount to withdraw. So, ang withdrawing natin guys is 3 million. Ayan, 3 million Beatrice Dong. So, click yes. Would you like to get the receipt? Yes. Please wait transaction. Ayan guys, may charge ng 55,000 Vietnamese Dong. Would you like to continue? Yes.
Kunin ang card. So guys, ang na-charge sa atin or nabawas sa atin is 3,055,000 Vietnamese dong. So mamaya i-check ko kung magkano nga ba nabawas sa GCash. Pero last time na nag-withdraw tayo sa airport, maliit lang yung difference. Like parang mga wala pang 10 piso ganyan. But mamaya papakita ko na lang ulit sa inyo. So ayun guys, tara pumunta na tayo ngayon sa Sapa Night Market. And ayun, naglalakad na ulit tayo. And andito tayo ngayon sa Sapa Lake. Para mas maganda dito maglakad, no? Doon sa may baba, guys. Kaso paano bababa? Ayun, no? May walkway. Ayun, no? Dito, sa area na yan. Maganda ata maglakad-lakad dyan. Ang ganda, no? Tingnan mo, may mga pailaw si Mayor. May mga pa, ano yan? Water. Anong tawag dyan, guys? Water, mineral water. Ano ba yan? Nami-mental block ako. Basta yun na yan guys. Meron silang pa-water. Hindi pa tayo napupuntahan. Yung Danang at saka yung Hoi An. So siguro isusunod natin yon. Pero ngayon, nasa northern part tayo ng Vietnam. Nasa capital tayo ng Vietnam. Ay wala pala. Sa ano pa? Sa September 5 pa. Sa Friday pa. So doon tayo pupunta sa Hanoi guys. Ng isang araw. So tatry natin puntahan as much as possible yung mga top tourist destination dun sa Hanoi. So abangan nyo yun guys. Pupunta tayo doon. Finally, after ilang minutes na paglalakad, andito na tayo ngayon sa Sapa Night Market. Ito ang itsura niya guys. Tara guys, simulan na natin ang pag-explore na itong Sapa Night Market kung ano yung meron dito. Okay? So tara, let's go. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Dito tayo sa gitna dumaan guys. Oh, mukhang meron na dito. Tutantad. Okay. Eto guys, ano to? Ano ba to? Mga jerky? Ay, may mga kainan din. Oh. May mga street foods din guys. Ayan oh. Ayan kaliwat kanan na ano na hot pot. Hot pot ba ang tawag dyan? Oo, hot pot yan guys no kasi hilaw eh. Mga ano keychain. Okay. Mga bags. Ayan. Uy, parang ang sarap na ito. Uy, parang gusto ko yung tikman. Hello, try matcha. Beans. I'm looking for beans. Beans. What's that? Beans. Ay, parang mga matatamis naman to. Ayun o. Ayun o, parang sikat siya guys. May mga halaman din o. Sa mga plantita dyan. Ayan, meron. Mga damit. Customize. Ano yun? Mga hula. Ayan. Guys, naghanap tayo ng mga beans. Guys, parang wala akong makita. Yung pinapabili sa akin ng aking kuya na beans daw. Tara, punta naman tayo dun sa right side kasi nanggaling tayo sa left side eh. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa right side. May mga mani, ayan oh. Pero hindi yan yung pinapabili ni kuya eh. Ayan oh, ano yan mga mani? Ayun nga, may mga mani. Pero beans ang hanap. Chocolate. Alam mo guys, naku-curious ako. Tara nga bumili, tumikim nga tayo nito. Is that a free taste? Free taste? Okay. What flavor is this? Pandan? Okay. Matcha. Matcha. And this one? Ube? No. Sige, I'll try matcha. Con lắm anh ơi, một hộp 10 cái. Tara guys, tikman nga natin.
Mm. Mm. Cái xanh Para siyang hopya sa atin. Para siyang hopya. Mm. Come on. Guys, nakakaya. Nag-free taste tayo, hindi tayo bumili. Hindi ko kasi natripan yung lasa eh. Alam mo yung ano, yung lasa niya guys is hopya na matabang. 'Di ba sa atin yung hopya matamis? Doon matabang. So, yun yung lasa niya. Pero siguro guys, sorry baka naman kasi nag-judge ako. Baka masarap naman siya kapag ka ano, kapag ka mainit. Ayan may mga ano rin, bilihan. Ano yan, parehas din yan, yung parang hopya. Yun guys, yun lang yung meron dito sa Sapa Night Market. Konti lang. Tsaka wala rin akong nakitang ano, yung beans na kape. Siguro sa Hanoi meron nun. Sige, tingnan na lang natin. Pero ayun, ito yung Sapa Night Market nila. Tara nga guys, punta nga tayo dito sa area na to. Kasi ito yung night market. And then, punta tayo dito kung ano yung meron dito. Malay mo may madiscover tayong something. Diba? Yan puro kainan no. Kaliwat kanan kainan guys. Ewan ko na lang talaga. Kung magutom kayo dito. Tsaka guys, mura dito. Mura lahat dito guys. Mura ang pagkain, mura ang transportation, mura ang accommodation. Well, yung Lado Homestay guys, a little bit pricey yon. Pero syempre ang binabayaran mo kasi doon yung view. Pero most of the time mura sa Vietnam. Kaya nga gustong gusto ko dito. Kaya nga gustong gusto ko dito eh. I would say cheapest Southeast Asian country ang Vietnam. And I think siguro baka pag diniretso to, ang labas nito dun din. No. And siguro guys, ang gagawin na lang natin is babalik tayo dun sa pinagbilan natin ng North Face na bag. So papartneran natin siya ng North Face na jacket. Ayun guys. Ang liwanag ko naman. Mumu yarn. sorry guys. Sorry. Ang liwanag. Ito kasi guys, so tingnan nyo. Yung mga ilaw, ayun o sa baba. Ang dami niyan. So, tingnan nyo guys kapag ka, o yan o. Ay, lang iya. Mumu yarn. So, ayun guys, kanina diba minimension natin to. Yung walkway dito malapit sa Sapa Lake. Ayan. Ayan, balikan na lang natin guys yung ano, yung jacket. Ganda kasi ng jacket eh. Yung North Face. Kahit sabihin mo pang class A yun, hindi naman tayo mapili eh. Basta maganda yung quality. Basta nalalapit yung quality sa original. Hindi naman kailangan branded lahat. 'Di ba? Paminsan-minsan okay lang. O kaya yung mga class A ganyan. Ang importante eh, may nagagamit ka sa mga panlamig, sa mga pang winter. Pero syempre hindi naman applicable sa lahat. Kung minsan kailangan natin bumili talaga ng branded para sa quality. Syempre kapag ka branded yung binili mo, mas pang matagalan. So depende yan. And ayun guys, andito na pala tayo sa Sapa Center. And may napansin pala ako dito guys, yung mga kabataang Vietnamese. Eto, tingnan nyo sila guys. Ayan o, nakailera silang paikot. Tapos naglalaro sila ng sipa. Sipa ba yun? Ayun o. Ang galing. Ayun guys, di ba sabi ko sa inyo, kakain tayo dun sa Sapa Night Market. Ang problema, wala kasi tayong nagustuhan. Kaya nagugutom na ako guys. And time check, it's currently 8:46 PM Vietnam time. And gusto ko sanang kumain ng banh mi. Wala pa kasi ako nakikitang banh mi dito guys. So Ho Chi Minh kasi grabe, sobrang sarap ng banh mi dun eh. Talagang tumatagiktik, ayun, basta ayun, masarap yung ano. Masarap yung banh mi dun. Pero wala pa rin ako nakikitang banh mi guys. Yun na lang sana yung dinner ko. Kaso parang wala.
Finally guys, andito na tayo ngayon sa binila natin ng bag kahapon. Ayan. Dito. Xin chào. Ito guys ang ano natin, no. Tina-target natin itong North Face. I'm back. Xin chào. So, tingin muna tayo dito ng mga iba pang puffer jacket. Keso makapal, oh. Wow, what's this? I like this. Ang ganda guys. So, tingnan nyo yung yung North Face nila, makapal. Hindi siya yung sorry. Ayan guys, tingnan nyo, makapal yung North Face nila. Hindi siya, makikita nyo naman kasi, mararamdaman nyo naman kasi sa quality. Ang problema kasi guys, ito Patagonia. Sikat din na to na sikat to na brand. Ayun nga, naghahanap tayo. Ito ang ganda guys, ang ganda The North Face jacket. Kaso kasi may jacket na tayo. Ito kaso walang price. Ito mahirap pag walang price madadali tayo dyan Pero ayan, makakapal. Diba? Ayan yung mga tinitanda dito. Ayan, may mga hat din. Kaso walang price guys. Ito puro North Face. 40k lang. Diba? Ang pagkakaalam ko kasi dito guys sa Vietnam, parang dito yung factory nila. Parang ganon. Kaya nag-iisip pa rin ako, ito kaya puffer jacket. Pero parang hindi siya parang yung makikita niyo yung yung anong tag dito? Yung tag. Pero ano kaya? Ayan guys, may mga bag din. Well, ando na tayo sa bag Pero ito yung inaano ko. Ito, ang kapal nga na ito Pwede rin to. Pero ito guys diba? May hood na tong kasama. Ayan guys, try na natin. So I guess guys, kukunin na natin to. Pero 420 gawin natin 400. Tapos gamitin natin yung technique na napanood ko dun sa isang YouTuber na magaling tumawad, si Collins ba yun pangalan. So mag walk away kayo ganun. Tapos pag hinabol kayo, ibig sabihin makukuha nyo yung price na gusto nyo. So let's see guys. Ayun guys, nakabili na tayo ng North Face na jacket. Eto siya. So, nag-try tayo makipagtawaran kay ate kahit na masungit. Pero mabait naman siya, mabait naman. So, ang sabi niya kasi is 420 Vietnamese dong. So, sabi ko 400. Kaso, nagsasalita sila sa Vietnamese. Sabi siguro nila, ang kuripot naman na ito. Ang barat naman na ito. So, sabi ko, okay, how about let's meet in the middle. 420, 400. So, 410. So, ayun, pumayag. So ayun guys, nabili natin tong North Face na jacket worth 410,000 Vietnamese dong. And I think sulit na siya kasi wala na ito sa Pilipinas I mean siguro meron pero mga original na yon. And for me again guys, hindi naman ako mapili about sa mga alam mo yun, sa mga branded as long as na yung qualities nandun pa rin. And ayun, dito guys, bumili din kayo. Tapat lang niya is Miss You. Ayan. So ito yung store guys. Ayan. Okay. So para at least dito na rin kayo bumili. And plano ko kasi sana guys, 'di ba, pupunta tayo ng Hanoi. Pero
feeling ko, hindi ako sure feeling ko medyo mas mahal ng konti sa Hanoi yung mga bag, yung mga jacket. Ayun, so tara guys, bumalik na nga tayo ng ng hotel. And doon na lang tayo tumingin ng kung ano yung mga pwedeng makain. Ayun guys, pabalik na tayo ng hotel. And wala tayong nadaan ng kainan. Paano yan? What to do? Doon kaya sa hotel na Lado Homestay I think meron. Parang nagpo-provide naman ata sila ng pagkain. Ang problema, hanggang anong oras? Kasi guys, gabi na eh. Anong oras na ba? Oh, currently 10 PM na. Hopefully nagsaserve pa sila ng pagkain. Ay guys, ngayon ko lang napansin to. Tingnan nyo to. So 'di ba guys, ito yung hotel natin. Ay sorry. Ayan. So 'di ba ito yung hotel natin, yung Lado Homestay. Kung makikita nyo, andito pala din yung Joville. Guys, nakita ko rin yan, yung Joville na yan. Maganda rin dyan magstay. And then medyo pricey din yan kasi nga merong monotrail na view. Ngayon ko lang napansin. So guys, kapag magbubook kayo dito sa Sapa, yung Joville, yung Lado Homestay, tsaka yung Viet Trekking na hotel is magkakatabi lang. So 'di ba? May mga options kayo. Pero ayan, Joville Coffee and Restaurant. Ay, gising tuloy. Bukas pa kaya sila? Ako, sarado na guys. Sarado na. So we don't have any choice kundi kumain dito sa Lado Homestay. And hopefully meron pa silang ino-offer. Sige, tanungin natin si Moon. Si Miss Moon. Nandiyan pa ba siya? Ayan guys, papasok na tayo sa ating hotel. Okay, sige, tanungin natin guys. Hi, Miss Moon. Do you still can I still order? Only the drinks only? Yeah. No. Food will close 10 p.m. 10 p.m. Yes. Oh no. Ayun guys, good news. So, bali ang nangyari, may isa ding mga Filipino, shoutout sa kanila, na nagtry din umorder dito sa Lado Homestay. But since sarado na nga yung kitchen nila, until 10 p.m. lang kasi, pwede daw magpa-deliver. Ganon. So, ang nag-asikaso na ng deliver is sila Miss Moon, yung manager or owner. Hindi ko alam. Tapos, babayaran nyo na lang. So, umorder tayo guys ng buncha. And hintay na lang natin dito. Luckily, naka-order pa tayo ng isang buncha. Actually, buncha na nga yung kinain natin kanina eh. Pero, buncha na ulit. Wala naman tayong choice. So, wag na tayo magreklamo. Okay na yun. Basta pantawid gutom lang naman. And ayun, guys. Waiting na lang ako dito ng pagkain. And siguro dito ko na rin tatapusin yung video. Yung ginawa natin tonight is pumunta tayo sa Sapa Night Market. Kaso, ayun, wala yung pinuntahan natin doon. I mean, wala yung sinadya natin doon na beans, coffee beans. At ayun, pinakita ko lang din sa inyo kung paano pumunta doon mula doon sa Sapa Center. Yan, tapos kung ano yung mga pwede nyo mabili doon. Ayun, nakabili din pala tayo ng North Face jacket na nagkakalagang 410,000 Vietnamese daw. Tatapusin ko na to kasi maaga pa tayo bukas. Kasi guys, abangan nyo yung susunod na vlog. And mas exciting yon kasi pupunta tayo sa roof of Indochina, ang Fancy Pan. Yes, pupunta tayo dun guys. Aagahan natin kasi sa mga naririnig ko, actually hindi sa mga naririnig, sa mga napanood ko, sa mga nakita ko, sobrang daming tao, sobrang crowded talaga doon. And hopefully by tomorrow, ano ba bukas? September 3, Wednesday, tomorrow. Hopefully wala masyadong tao at makapag-vlog tayo na maayos at para ma-explain ko sa inyo in detailed
kung paano yung process. Kasi ang pagkakaalam ko guys, 3 ang sasakyan nyo papunta dun sa peak. And then, ibibigay ko din sa inyo yung mga options kasi may mga options yun guys. So, ayun, bukas ko na lang i-explain. No, papa-explain na ako eh. Pero, ayun, bukas ko na lang i-explain sa inyo kung paano yung process, step by step, okay, in detailed, para makapunta sa Fancy Pan. So, ayun guys, thank you so much sa mga nanonood at sa mga sumusuporta sa akin. And I really appreciate that. So, please, kung nagustuhan niyo itong video, don't forget to hit the subscribe button. And ayun guys, hanggang dito na lang. Tuloy na lang natin bukas yung vlog about sa Fancy Pan. So, yun lang. Bye! Peace!